parehas, narito po tayo sa Barangay Anyatam, San Ildefonso, Bulacan, na kung saan ay makapanayan po natin ang butihing lingkod po ng barangay. Naglilingkod, nagsiservisyo, nagmamalasakit, gumagawa at gagawa pa ng maraming kabutihan dito po sa Barangay Anyatam, San Ildefonso, Bulacan, na si ginagalang po ng barangay, Kapitan Gilberto Ramos. Kap, kumusta na po ba kayo? Mabuti naman po. Okay. Kap, may tanong ko lang po, kumusta na po ba sa ngayon ang ating barangay? Sa ngayon po okay naman po yung aming barangay. Wala naman pong ganong krimen at yung mga gulo ng konti naayos naman. Okay. Pero Kap, nabanggit niyo po regarding for the yung prison order. So medyo tahimik na po ating barangay. So ano po mga batas na pinapatupad natin dito upang matili po ang katahimikan sa ating nasasakupan? Unang-una po, ang unang pong pinatupad namin na batas, yung may curfew po tayo hanggang 10. At pagka nakahuli po ng minor de edad ng aking mga tanod, yung pong magulang ang aming ipinatatawag. Pangalawa po, yung pong aming, kasi po may CCTV kami sa barangay, nakabantay po yung mga tanod ko ron na hanggang umaga. Tinitingnan lang po nila sa monitor at saka sila po nagpapatrol ting isang oras. Okay. So regarding naman po sa kalinisan, Kap, ano po ba ang ating kumbaga talagang mini-maintenance dito sa ating kalinisan? Sabado po kasi ay meron po kaming clearing drive at yun po bukod po doon at yung mga bahay po talagang yung mga basura nila ay sa pinasasako namin at meron po kaming isang linggo po, 2 hakot po yung aming nagbabasura. Dahil yung pong aming basura ay idinidiretso po namin sa pabrika. Kasi may pabrika po rito na nagsusunog ng basura. Bago po kasi sila nagtayo, yun lang po ang pinakiusap po sa kanila na yung aming basura ay sunugin nila ng libre. Okay. So regarding naman po sa ating mga for the good accomplishment, Kap, dito sa ating nasasakupan? Kasi nung nakaraan 2023 ay napaayos po natin yung mga street lights highway at yung pong mga, kasi po marami pa kami rito na iskinita na medyo lubak-lubak. Yun po yung ating tinutukan na pinatambakan po natin nung nakaraang taon. Ngayon po meron po akong ipinaraject ngayon na street light uli na iduduktong purong kasi dito po sa highway yung nauna namin street light. Ngayon po ipapasok po namin dito sa loob at meron din po kami nakapondo na mga kanal at panambak, nagpondo rin po tayo. Okay. Pero Kap, may tanong ko lang po regarding sa ating barangay kasi nakikita naman po natin sa ating mga kabarangay ang laki ng pagbabago ng barangay Anyatam sa pangunguna po ninyo, Kap. So ano pa po ang ating karagdagang pang mga priority na dapat tutukan dito sa ating barangay sa pag-unlad pa po nito lalo? Siguro po sa ang aming tututukan ngayon para yung aking mga kabarangay hindi mawala ng hanap buhay, mapalaking tulong kasi na may pabrika din dito. Kaya nga yung mga walang hanap buhay ay naipapakiusap po na ipasok sa pabrika. Tsaka yung iba naman ay magkakaroon po kami ng project na magbibigay po kami ng seedlings sa mga kabarangay ko at kahit papano po ay yung ulam ay hindi na nila po problemahin. Dahil sa kasipagan nila, magtanim lang sila ng gulay sa bakuran, ay aani po sila kahit pang ulam. Okay. So, kumbaga, kumpara sa inyo, Kap, ano naman po ang ating karagdagang pang priority dito po sa ating barangay? Ako po kasi ay mula po ako naupo, yung mga senior citizen po ay nakita ko po kasi na may binabayaran po silang butaw na 30 pesos sa isang buwan. Yung pong iba kasi ay hindi natutugunan kahit sabihin po nating maliit. Kaya po mula pong ako kinaupo hanggang ngayon po ay yung po mga senior citizen ay sinasagot ko po yung kanilang butaw. Meron po akong 10,000 na donation isang buwan. Yung po yung ibinibigay ko sa kanila. Ang binabayad ko po kasi sa isang buwan ngayon ay 10,260 na. Kaya bali nag-aabono pa ako ng 260. Yung po kasi 10,000 na yun, yun po yung aking pantulong sa mga kabarangay ko kung may nangangailangan ng tulong. Pero ganun pa man, yung binibigay ko po na tulong sa kanila ay sa akin na po nanggagaling yun, hindi na po sa donation. Dahil yung donation ko po wala na, nasa senior na. Kasi naniniwala po ako na pag tumulong ka sa kapwa, blessing ang darating sa iyo.
Okay. So, mensahe na lang, Kap, o kumbaga misis po, o panawagan sa ating mga minamahal na mga kabarangay na sila po ay patuloy na sumusunod sa inyong mga magandang batas na pinapatupad sa ating barangay. Sa mga kabarangay ko po, sana po yung ating ordinansa, lalong-lalo na po sa mga kabataan, huwag po natin palalabasin ng gabi hanggang alas 10 po ang ating curfew at kung sakali po na yung mga tanod ko ay may mahuhuli, pasensyahan na po tayo at yung pong magulang ang aming kakasuhan. At pangalawa, bantayan po natin yung ating mga anak at para maiwasan po ang masasamang bisyo. Dahil kasi po dyan na nagkakaroon ng problema ang isang barangay pag ang barangay ay yung mga kabataan na tuto sa masamang bisyo. Sana po gabayan din natin yung ating mga anak at unang-una, huwag tayong mawalan ng pag-asa na huwag natin kalimutan na tayo ay manalangin sa Panginoon at kahit gaano kalaki ang ating problema ay kaya po ng ating Panginoon yan. Yun lamang po sa mga kabarangay ko. Maraming salamat po. Okay, for the last wishes, Kap, lalo na po sa ating, kung misahin nyo rin naman po, Kap, sa ating mga buong kawani o sa ating mga kagawad na nagsiservisyo dito po sa ating barangay Anyatam. Yun naman po ang aking mga kagawad. Yun naman po ay unang-una mapakasisipag po. Alam na po nila yung kanilang mga tungkulin na gaganapin. Sila po ay araw-araw may kanya-kanyang duty. Sumusunod naman po silang lahat dahil sabi ko nga sa kanila na kayo nandiyan na para maglingkod. Kaya po yung mga konsyel ko, maraming salamat at alam ko na lahat po kayo ay tumutugon sa mga inatang sa ating tungkulin ng ating mga kabarangay. Okay, yan po ang pinakamagandang mensahe ng ating butihing lingkod po ng barangay na ayon po kay Kap ay talagang number 1, may pananampalataya o lagi mananalangin sa Panginoon ang poong may kapal. Okay po, nakapanay po natin ang butihing lingkod po ng barangay, Kapitan Gilberto Ramos. Magandang araw po mga kaparehas mula po dito sa barangay Anyatam, San Ildefonso, Bulacan. Lay Castro po ng Parehas News. Ingat-ingat po kay Kap in your family. God bless us all. Salamat.